Welcome back sa The Score. Hindi na matutuloy ang bakbakang Manny Pacquiao at Amir Khan ngayong Mayo. Ayon sa top-ranked big boss na si Bob Arum, hindi kasi na-produce ng isang investment group ang inoffer nilang $38 million para maglaban sina Pacquiao at Khan sa United Arab Emirates. Pero sa isang pahayag kanina, sinabi ni Pacman na tuloy pa rin ang negosasyon nila ni Khan bago ang potential fight kay Khan. Nauna lang sinabi ni Arum na gusto niyang makalaban ni Pacman ang unbeaten Australian boxer na si Jeff Horn. Hindi pa malinaw ngayon kung sino ang susunod na makakalaban ni Pacquiao at kung kailan. Si Pacquiao ang reigning WBO welterweight champion. At makakos natin ngayon ang batikang boxing analyst na si Atty. Ed Tolentino. Atty. Ed, anyari? Well, sabi nga natin, nagmukhang kastilyong buhangin sa UAE yung planong paglaban ni Manny Pacquiao doon. Ano? Well, from the very start naman, sabi ko nga sa mga tao, kung hindi rin lang si Bob Arum ang mag-aanunsyo ng mga detalye ng laban ni Manny Pacquiao, huwag niyong paniwalaan yung iba. Okay. Sapagkat si Arum ang nakalistang promoter ni Manny Pacquiao. Right, At yan ang kanyang trabaho. He has delivered before. He delivered Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Floyd Mayweather Jr. Yung mga naunang anunsyo, fragmented eh. Nag-anunsyong hindi na Australia, UAE, pero walang kalaban. Pagkatapos, in-announce si Amir Khan. At sabi nga ni Bob Arum, ang nangyari kasi dito, there was an insane amount of money offered by the UAE group. Okay. $38 million. Hanggang ngayon hindi pa pinapangalanan. Ay, yun nga. At bakit may butal? Di pa gawin 40? Sabi nga ni Arum, talaga simpleng-simple lang naman kausap. Sabi ni Arum, show me the money. Apparently, walang naipakita. Sabi ni Arum, siguro, mahirap yan sapagkat yung UAE ay baka maging IOU. Nako. Di ba? Wala pala kayong pambabayan. Yan. Naalala mo, TJ, yung kaso ni Luisito Espinosa, hindi ba? Lumaban sa kidapawan, somebody who does not even have any knowledge about promoting. Nagkaloko-loko hanggang ngayon si Espinosa hindi pa nababayaran. So yun lang ang gusto ni Arum, maproteksyonan. So kailangan din i-streamline ni Manny, sino ba ang dapat na magsalita sa kanyang kampo? Because lumalabas kasi parang unprofessional eh. Tsaka tatlo sila. Meron si Arum, Si Michael meron Cons. si Michael Cons, at meron din si Manny mismo. Si Manny mismo. But it's Arum who's the promoter, hindi ba? Siya ang nakakaintindi ng nitty-gritty ng mga bagay na ito. Well, it's interesting to see how things have changed. You know, years ago, we would always hear Manny say, next fight, ask my promoter. Yes. That's Mr. Arum's job, ask my promoter. Yes. Never siya nangangialam, or at least, susulpot ng pangalan, pero never siya magde-declare. Yes. Ito na ang kalabang ko, not until umuo na si boss. Iba na kasi ang sitwasyon ngayon. Yun na nga eh. Patapos na ang karir ni Manny Pacquiao. Okay. And gusto na rin niyang i-secure, syempre, yung kanyang golden parachute, yung retirement package niya. Okay. At iba ang sitwasyon kasi ngayon na alam mong hindi ka na ganun ka-in-demand eh. Yep. Na dati pinag-aagawan ka, so bahala na promoter ko. Siyempre, sikat ka eh, bahala na yung promoter ko. Yeah. Ngayon, nakita mo hindi na ganun kadami ang offer, kaya ngayon ikaw na nagre-reach out. Ano meron dyan? Anong meron dyan? Anong meron dyan? Malaki, dyan ako. Yan ang sinasabi nila, yan ang nakakatakot dyan. Yan. Dahil merong mga charlatan dyan na isipin na, hindi, kakagatin tayo nito kasi hindi na siya ganun kasikat. Kukunin agad yung offer natin, doon nag-iingat si Bob Arum. Well, let's backtrack a bit. Okay, first of all, pag-usapan natin ng konti itong UAE, this Dubai potential of a fight. This is not the first time na nadidinig natin itong Dubai. Years ago, we've already heard that either it was Pacquiao or Arum already floating the possibility. He's always mentioned Dubai, di ba, as a potential destination for a Manny Pacquiao fight. Tama ka. Paano ba nagsimula yun? Ba't biglang sumulpot yung Dubai in the first place ever since? Which is not really, normally, a home of, world-class boxing, di ba? Totoo yun, if you will recall, at the height of the rumor na maglalaban na si Manny Pacquiao at si Floyd Mayweather Jr., Right. isa ang UAE Oo nga, na nagpahiwatig, nagparamdam kay Bob Arum na we want this mega fight to be staged here. $100 million we're willing to Pero Arum never took it seriously kasi nga sabi niya, we're looking at technical snafus eh. Yeah. Kasi wala kayong masyadong extensive background Right. sa pro boxing. Malaking proyekto itong ipapasok ko. Correct. And second, the time difference. Mahigit kumulang 9 na oras ang diferensya from UAE to Washington. Yeah. So doon pa lang, nightmare na. So yun ang sinasabi lang, wala kang eksperyensya, baka ma-technical ako dito,
yung time difference. At saka, remember, the way the laws are crafted there, dictated by culture. Kung anong sabi ng hari, yun ang batas. Eh bukas, iba na sinabi ng hari. Eh di, panibago na namang alituntunin. Right. Mahirap yung ganung klaseng business transactions. Yun nga sinasabi ni Bob Arum. Nag-iingat lamang siya sapagkat hindi ordinary fight ang dadali niya eh. We're talking Manny Pacquiao Exactly, 8th Division World Champion no? So, yun ang problema. At marami na ba ibang venue available? Marami ibang venue na tested na. Yun ang maaaring diferensya dito. Kaya lang, sabi natin, again, $38 million. Yep. But it has been said before, it has been offered before, they did not really deliver. Okay, I'm trying to make some sense of even some of the other news that came out. Remember, Manny was even saying to the Department of Tourism, di ba? Meron pa siyang hirit na meron pa gano'n siya. na sabi niya, ni Senator 3 billion. Manny, magkano? 3 billion. If the Department Pesos of yan. Tourism can raise 3 billion pesos, dadali niya si Juan Manuel Marquez dito. Pero ang gusto niya doon, si Marquez. Okay. Dahil ito, mabenta ang laban na ito. Sabi, remesback naman si Marquez, kahit gawin mong $100 million yan, wala na akong balak labanan ka. Okay. Hindi ba? Tapos may nag-offer ang Macau. Di ba? Parang around China, 70 million din ang willing silang i-offer, dollars. So many money. Kaya lang, problema nga dito, hindi ito yung mga normal na katransact ni Arum eh. Correct. So, sino-sino ito mga Oo, to? ito Hindi yung mo mga alam. nananyamba na baka gatin na tayo nito. Dati hindi tayo makapasok sapagkat talagang mga lehitimong offers na natatanggap ni Arum. Dito, rambulan na kasi alam nila, baka makalusot tayo. Who knows? We can make money off Manny Pacquiao. Yun lang. Yun ang ayaw. Si Tito Bob naman, nag-iingat. Nag-iingat. And he's been in this business for so long Oo naman. to know what is real Correct. and what is a mirage. Yun. Etong Australia, nasasayangan ka ba? Kasi if you think about it, that was almost set with Jeff Horn and everything. That's, I mean, compared to this Cannes situation, that seemed to be done, di ba? Would you say, dahil sa nangyaring lahat ng gulo doon, yung window of a fight opportunity of April or May, whatever that is, nalipas na, and would you say parang income loss din yun kay Manny? Kasi you could be fighting at that time, and yet, the next fight will be down the line pa. Sabi pa nga ni Arum, gusto niya 4 na beses lalaban. In this year? This year, yun ang sabi niya, 4 fights. Parang mali ata ang pagkaka-interpret natin. Parang 4 na negotiations per fight. Yun. May Cannes, may Horn, hindi ba? May UAE, may London, may Marquez. Ang gulo, no? Sayang yung oportunidad, tama ka. Yun na nga eh. I think yung Jeff Horn would have been a mere sparring session for Manny Pacquiao. At Okay. maaaring hindi kasi laki ang pera, but it's real. Correct. Di At ba? saka, Alam mo yung 38 million. pera pa din yun. So, Oo. kung di man 38 million yun, how much would you think that would have been worth? Ang for Manny? sabi nila nung una, nalilitan si Manny sa $5 million. Pero nagdi-negotiate pa kayo eh. Correct, Yung 38 million, baka kalahati doon, budol-budol eh. Di ba? So, ito yung totoo. At saka, mag-hit yung laban kung sa Australia gaganapin. Yep. Dahil may followers din naman ng boxing sa Australia. Correct. It's a big sport in Right, Australia. right. So for me, ito yung mga tipong pampalipas oras lang eh. So, habang inaayos ni Arum, yung mas malaking laban. Yeah. Di ba? Ang importante, aktibo ka pa rin. Correct. And who knows, baka ma-end mo yung knockout streak mo. Di ba? Habang inaayos ko yung susunod Yun na laban na nga mo, eh. malaki natin makukuha dahil mahirap kayo ibenta ngayon. Correct. Hindi ka na nakaka-knockout since Miguel Cotto in 2009. No? Tagal People na. see that yung killer instinct mo iba na, hindi ba? So, mahirap kayo ibenta ngayon. Yun ang palagay ko problema dito. Okay. If he would have fought Jeff Horn, boxing-wise, technical aspect, kayang-kaya naman yan, and he would have gotten that knockout that, as you say, he sorely needs. Yeah, I do believe that Horn is tailor-made for Manny Pacquiao. At palagay ko baka mabahin lang si Manny ng medyo matindi baka lumaglag yung Australiano ganun kalayo ang eksperyensya ni Manny at saka ni Jeff Horn. No matter how much they try to hype Horn as somebody who is a legitimate opponent for Manny, malayong-malayo ang eksperyensya. So tingin ko magandang build-up para kay Manny. Tapos yung amor pa na ma-establish niya sa mga Australian fight fans, hindi ba? So yun ang tingin ko dito. Ngayon, malabas, ni 5 billion, wala siya makukuha dahil bakante siya eh. Ang sabi ni Arum, meron akong counter proposal. June or July,
pwede kang lumaban. But not in UAE. Sobrang init nun. Hindi tayo pwedeng mag-outdoor. Sabi ni Arum. Kung gusto mo yung CAN, pag-usapan natin sa November. Baka pwede. Kung makakapag-produce itong investment group na ito para sa isang laban probably in Dubai. Dahil CAN, remember, he is a Muslim. He is from Pakistan. So may connect sa Middle East kahit paano. So, pero sabi niya, that's a very, very remote call. At saka, makakapaghintay ba si CAN hanggang November? In fact, kailangan nga ni CAN makabalik agad sa ring dahil knockout siya kay Canelo Alvarez in his last fight. Yes. Nagmamadiri rin si CAN na may balik yung reputasyon niya. Kaya perfect sana yung Pacquiao eh. Maganda sana. Kaya lang ngayon, lumalabas, naun siya mi. Okay, eto tanong. Wala na bang pag-asa si Manny lumaban ulit sa Las Vegas? We've been so used to that. Wala na bang Las Vegas in the cards for Manny anymore? Tingin mo? Siguro kapag na-convince na ng mga, US fight fans that the fire is back. Okay. Kasi right now, yung Bradley hindi masyado kumita. I doubt kung kumita rin yung Jesse Vargas dahil puntos lang. Plus, let's face it, he's facing some criticism from the LGBT community sa Amerika. Dahil sa mga kanyang controversial statements. So right now, ang maganda, ibabalik mo si Manny sa US na ginagarantiya mo, ito na yung dating mabangis na Manny Pacquiao. He's ready to take your head off. Lahat ng makakalaban niya sa US, magtago na ulit kayo. But if you're going to bring back Manny, it's gonna be the same Manny, baka mahirapan kumuha ng magandang laban. Unless we're talking Terence Crawford. Yan, may built-in interest dyan sa US. That's a fight made for Las Vegas. Yun. Okay, well, para sa'yo, anong next logical step, anong haka-haka mo na mangyari para sa career ni Manny Pacquiao? Time is ticking away. Hindi pwedeng masyadong mag-aksaya ng panahon sa negosasyon dahil kada lipas ng mga buwan, tumatanda ang ating Kuya Manny dahil ilang taon ba siya? 30? Oo, 38 na. 8 na, di ba? So, every half a year that goes by, it's not easy for a guy's age. Alam mo ang suspecho ko dito, babalik sila kay Jeff Horn. Kasi ongoing na yung negotiations Naun siya milang when Michael Cohn suddenly said, we're going to UAE, forget Australia. But ongoing yung negotiations doon. Saka wala pa naman sinasabi si Horn na may bago siyang kalaban. Wala. And kung sakaling mang nalilitan si Manny, sa purse, pwede naman pag-usapan, hindi ba? So, palagay ko, buhay pa yung Jeff Horn. And since pipick upin mo lang naman yung whatever is kung saan kayo nagtapos sa negotiating table, baka pwedeng maisalba pa. Pero right now, palagay ko yung Abril, medyo mahirap na. Mahirap na para sa isang Manny Pacquiao na lumaban at that short a time frame. So, baka doon na pumasok yung June, July. Baka yun sinasabi ni Arum, June, July. And like I said, baka Jeff Horn pa yan. All right. So we will see from then on. But for now, everybody will hope na everybody gets their act together. Yun lang. Sino-sino ba talagang mag-negotiate at magsasalita, yun na yun. Yun na yun. Ako, kung ano sabihin ni Bob Arum, yun for me, that is the gospel truth. Yun na ang final sapagkat yun ang rule niya Yun talaga. Promoter ka Yan ang trabaho mo. Correct. Yun ang hinihintay naming anunsyo. Not from anybody sapagkat nakita mo naman, half-baked, panis, fragmented, and as it turns out, illusory. Well, wag na tayo mag-ilusyon at mag-abang na lang tayo ng totoo. In the ring again, Manny Pacquiao. Whoever it is, we want to see him fight again. Attorney Ed, maraming salamat. We'll see you again next time. Hi guys, keep watching The Score for the latest sports updates and don't forget to subscribe to the ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.